walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, pag-alis sa bansa ng Bagyong Juan, pinipigilan ng dalawang high-pressure area sa South China Sea. Ang latest weather bulletin, ihahatid live mula sa Pag-asa. Matapos na lantahin ang gusto ng bagyo, kawalan ng kuryente sa Isabela, nagdulot na rin ng kakulangan sa inuming tubig. Pati nagpapagasolina, pila-pila. Sa Pangasinan, ang aktwal ang pag-rescue sa mga na-stranded sa mga palaisdaan. Sa New Zealand, pagtama ng magnitude 5 na lindol, kuwang-kuwa sa kamera. At mga na-rescue minero sa Chile ay pinaabot na souvenir para kay Queen Elizabeth II ng Britanya. Bumagal ang paglabas ng Bagyong Juan sa Pilipinas, dulot ng dalawang range of high pressure area. Pero ayon sa Pag-asa, wala raw dapat ikabahalan na tatama ulit sa lupa sa bansa ang bagyong itinuturing na pinakamalakas sa buong mundo ngayong taon. Live mula sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, saksi si James Velasquez. James. Yes, Igan, tama ka nga, quasi-stationary o halos walang paggalaw ang Bagyong Juan, bunsod ng dalawang ridge of high pressure area sa bandang timog ng China. Dahil hindi pagganap na lumalayo ang bagyo, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 1 naman sa Metro Manila, Ilocos Norte, Abra, Mountain Province, Benguet, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan at Cavite. Huling namataan ng Bagyong Juan 270 kilometers west-northwest ng Dagupan City. Taglay nito ang lakas sa 175 kilometers per hour at bugso ng hangin aabot sa 210 kilometers per hour. Mabagal ang pagkilos ng bagyo, 7 kilometers per hour sa direksyong Hilagang Kanluran. Bukas ng gabi, inaasahan na sa 410 kilometers west-northwest ng Dagupan City ang bagyo. At sa Huwebes ng gabi, nasa 470 kilometers west-northwest ng Lawag City. Paliwanag na Pag-asa, nagpapabagal daw sa pag-alis ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility ang dalawang ridge of high pressure area sa timog ng China. Pero pagpapanatag ng Weather Bureau, hindi raw dapat mga babalik sa Pilipinas ang bagyo dahil hindi naman daw kayang ibahin ng dalawang ridge of high pressure ang landas ni Juan. Ngayon nakikita natin, meron na siyang madadaanan, kaya nagpapataas na to. So, hindi na natin nakikitang babalik pa ito ng bansa. Meron na kasi totally wala or very little? Wala na po siyang chance na babalik ng bansa. For the next 24 hours, meron pa rin tayo na-expect na mga pag-uulan, pero hindi naman ganun kalakasan na, lalo na dito sa Metro Manila. Kanina nga nakaranas ng pag-ulan ng Kalakhang, Maynila. Sabi ng Pag-asa, itong nararamdaman nating hangin at ulan ay buntot daw ng bagyo. Igan, asahan nga daw natin ang mas magandang panahon sa mga susunod na araw na mayroon pa ring panakanakang pag-ulan ayon sa Pag-asa dahil wala pa rin silang namamata pa ni bagong low pressure area. Dahil mula sa Pag-asa, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Ilang lugar sa Pangasinan ang nalubog sa baha dahil sa pag-ulan. Sumama ang GMA News Team sa pagliligtas ng ilang residenteng na stranded. Live mula sa Pangasinan, saksi si Jiggy Manica. Jiggy! Right, oo. Yakulo na lang. Igan, sa mga sandaling ito ay may malakas pa ring ulan dito at paghangin dito sa Pangasinan dahil kanina ay medyo maganda ng panahon pero bumalik ulit yung medyo malakas na ulan nga at ihip ng hangin. Kanina sumamang GMA News sa isang rescue operation na ginawa ng Philippine Coast Guard dito sa bayan ng Labrador. Dahil sa patuloy na pagulan, tumaas ang tubig sa Agno River. At dahan-dahan itong nagpalubog ng mga daan, pati na ng eskwelahan ito sa bayan ng Labrador. Sa impormasyon, may mga pamilyang kinakailangang ilikas. Sumamang GMA News sa rescue operation na inilatag ng Coast Guard. 2 pamilya raw ang na-stranded sa kanilang mga palaisdaan dahil sa pag-apaw ng Agno River. Medyo malakas na yung ulan ngayon at kontra kami dun sa tubig at dun sa direksyon ng hangin papunta dun sa lokasyon ng 2 mag-asawa. Una naming nabutan ng mag-asawang Diaz na una ito mangging sumama sa Coast Guard dahil sanay na raw sila
sa ganong sitwasyon. Pero hindi pumayag ang Coast Guard hanggat hindi na isasama ang mag-asawa. Dito tayo sa may palaisdaan sa may gilid ng Agno River kung saan isang mag-asawa yung ni-rescue o in-evacuate nitong mga tauhan ng Philippine Coast Guard Special Operations Group. Kanina ayaw pa nga nilang sumama pero kung makikita nyo po dito, yung pong kanilang bangka na ginagamit pang tawid dito sa Agno River ay lumubog na kaya hindi na mapapakinabangan. At kung mapapansin nyo po doon, yun pong Agno River na malakas na, lalo na yung direksyon ng hangin ay malakas na, nagdadala ng malakas na agos. Kaya kung sila po ay iiwan dito ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, maaaring anumang oras ay mapaw na itong kanilang lugar at tuluyan na silang hindi na makalabas sa lugar na ito. Gano'ng kadelikado ito pag umapaw na yung palaisdaan? Talagang lunod yung bahay nila pagka tapos malakas ang agos, talagang ma-wash out yung kanilang bahay. Makabalik sa ligtas na lugar. Muling na-deploy ang Special Operations Group at sa pagkakataong ito, ang pamilya Soriano naman ang kanilang ililikas. Sabi ni Mang Roger, nangihinayang silang iwan ang kanilang aanihin na sugpo at bangus. Tinatayang nasa may 100,000 pisong mawawala sa kanila sakaling umapaw na ang mga palaisdaan. Ito, salamat kami. Ito may biglang rumiskyo sa amin na pagsabi na biglang tatas ng tubig. Maraming salamat po. Pero dingsing palad nila ang mag-inang Vidal na nabagsakan ng puno ang tinitirang barong-barong sa San Fabian. Pinawian sila ng buhay bago pa man maisugod sa ospital. Sa bayan naman ng San Carlos, 3 babaeng nalunod habang tinatangka umanong tumawid sa isang creek. Sa Dagupan City, umabot na sa 1,500 residente ang lumikas sa mga evacuation center. Nagpabot na ng tulong sa kanila ang GMA Kapuso Foundation. We are in a multi situation. Kaya ito idulot na rin siguro ng kanilang karanasan nung nakarang bagyong Pepeng. Kaya everybody is now ready and alert. With this kind of situation, hindi pwedeng mag-relax. Kailangan talaga yung mga kababayan natin na on their own, huwag nang hintayin yung responde dahil sa napakarami rin na inasikaso ng ating mga responding elements. Kung kaya nyo na lumikas na kagad sa safe area, ay kailangan lumikas na at pumunta sa safe na lugar. Ang ating mga kababayan na nakikinig ngayon, lalo na yung mga hindi apektado, this is the time for us to show, ipakita yung bayanihan spirit. Hanggang sa 13 nasawi, bunsod ng Bagyong Juan ay 7 ang mula dito sa Pangasinan. At ayon sa mga disaster officials, nasa 30% pa ng lalawigan ang walang kuryente sa ngayon. Igan? Maraming salamat, Jiggy Manikad. Samantala na ibalik na ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Baguio City at sa kabilaan niyan, mas pinili pa rin ng ilang residente na magpalipas ng gabi sa mga evacuation center. Mula sa Baguio City, saksi si Ruth Cabal. Hanggang ngayong gabi, pabugso-bugso pa rin ang ulan at malakas na hangin. Pero ang good news sa ilang residente, naibalik na ang kuryente sa ilang bahagi ng syudad. Gayunman, marami pa rin ang magpapalipas ng gabi sa mga evacuation center. Dito sa Emilio Aguinaldo Elementary School, mayroong mahigit 100 pamilya. Lunes ng gabi pa sila nag-preemptive evacuation mula sa tinitirhan nila sa City Camp Lagoon. Isa sa kanila si Maria, natuto na raw siya ng bagyong Pepeng nang biglang tumaas ang tubig sa lagoon at abot dibdib na ang baha nang lumikas sila. Mas safe pa nga po dito. Dahil medyo lumalakas pa po yung ulan, hangin, hirap pa rin po kaming bumalik sa aming tahanan. Ito ang aming nasaksihan kaninang umaga. Tumaas na nga ang tubig sa lagoon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan mula pa nitong Lunes. May ibang bahay na inabot na nga sa bubong ng baha. Sa buong rehiyon ng Cordillera, sa monitoring ng Office of Civil Defense CAR, light to moderate rains ang naranasan ngayong araw. Sa tala ng OCD CAR, 2 ang patay habang 4 ang sugatan sa buong rehiyon dahil sa Bagyong Juan. May landslides din sa Mountain Province at Benguet, kaya ilang kalsada ang sinara at kasama sa naapektuhan ang tinatawag na Mountain Trail na siyang dinadaanan ng mga supplier ng gulay. Nagtaas tuloy ang presyo ng mga gulay sa bagsakan sa La Trinidad. Pinakanagmahal ang celery na walang bagong delivery. Mula 12 pesos kada kilo kahapon, 50 pesos na ngayon. Doble naman ang sinipa ng presyo ng repolyo at sayote.
₱5 naman ang tinaas ng presyo ng broccoli, 10 ang sa carrots, gayon din ang patatas at cauliflower. Wala ngayon ang dumating kasi slide. Pero yung papuntang Manila meron. Kasi wala daw ulan dun eh. So paano yun? Paano ang bentahan nyo yan sa Maynila? Binta lang dun ng mataas siguro kasi mataas din dito eh. Mula sa Baguio City, ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi.